Ayan, magandang araw sa ating lahat, mga idol at mga kababayan. Kamusta po kayo? At ngayon po ay patuloy nating pag-uusapan ang patungkol sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon. So kung matatandaan po ninyo, na yung panukalang batas na inihain po ng ating pong mga mambabatas ay niratipigahan na at ipinasa na po doon sa Malacanang para sa pagpirma ng ating Pangulo. So ngayon po ay wala pa tayong balita kung pinirmahan na o ibineto ng ating Pangulo yung ratified bill. So ngayon ay meron pong pagtatalo o magkaibang opinyon, magkaibang komento itong dalawang mambabatas, si Coco Pimentel at si Senate President Chis Escudero. Ang sabi po ni Coco Pimentel, nandun ang possibility na ibito. Na may posibilidad na ibeto ng ating Pangulo yung ratified bill o yung panukalang batas na nabuo doon sa bicameral conference. At ang sabi naman po ni Senate President Chis Escudero na wala po siyang nakikitang dahilan para hindi pirmahan ng ating Pangulo yun pong panukalang batas na yon na naglalayon na i-extend yung termino ng atin pong mga barangay officials. So, ang sabi naman po ni Attorney Makalintal, na kapag pinirmahan ng ating Pangulo, ay maidideklara ulit ito na unconstitutional. Kasi kung matatandaan po ninyo, noong 2022, pinuspon yung barangay at sangguniang kabataan eleksyon at ginawang 2023 ng October. At yun po ay naideklara na unconstitutional. So kapag naulit at pinirmahan ulit itong panukalang batas na ito, na bagamat yung title ay fixing the term, pero yung nilalaman po ay walang mangyayaring eleksyon. Ibig sabihin ay postponed, sabi ni Atty. Makalintal. Nalabag nga po sa batas yung pagpapaliban sa isang eleksyon. Kaya yun po ay maidideklara ulit na unconstitutional. O sabi nga natin, hindi maitatama ng mali yung isa pang pagkakamali. So ngayon, ang tanong natin, mga idol at mga bayan, maidideklara ba na unconstitutional kapag pinirmahan ng ating Pangulo yung panukalang batas na inihain po ngayon ng ating pong mga mambabatas? At ang sabi po dito ni Senate President Chis Escudero na hindi daw ito maidideklara na unconstitutional. Alam niyo kung bakit? Kasi noon daw po yung ginawa po nilang batas ay postponement, mga kabayan. Pero ngayon po ay postponement din. Pero nag-set po sila ng termino. Noon, pinospond lang nila pero hindi po sila nag-set ng termino. Ngayon po ay postponement din pero isinit po nila yung 4 years, 3 terms. Ibig sabihin, nag-set po sila ng termino. Kaya magkaiba daw po, sabi ni Senate President Chis Escudero. So ito pa yung tanong. Papaano po kung pirmahan ng ating Pangulo yung panukalang batas na yon? May magagawa pa ba yung mga gustong tumakbo? O may magagawa pa ba si Atty. Makalintal kapag pinirmahan ng Pangulo ito pong panukalang batas na ito? Mabuti pa ipakinggan po natin itong bahagi ng panayam kay Atty. Makalintal sa isang programa po ni Sir Ted Pailon. Ito po, panoorin po ninyo.
If you cannot accept that, does that mean that you are again going to question this sa Supreme Court na panibago pong batas na kanilang ipinasa o hihintayin nyo muna na ito'y pirmahan ng Presidente para maging isang Republic Act? Oh yes, kailangan mo lang mapirmahan na paring Ted. Oh yes, kailangan mo lang mapirmahan na paring Ted kasi wala pa tayong cause of action kasi wala pa naman yung batas kaya hindi pa ma-question. Pero inihahanda ko na yung mga petisyon laban dyan. At ako rin naman naniniwala na nananawagan ako kay Pangulong Marcos sana naman pag-aralan niyang mabuti at pag-aralan ng kanyang legal staff na ang dami na natin problema ng bansa. Ito isang problema na naman ito na kanyang kakaharapin kapag ito ay pinagpatuloy na ipinagpaliban ang barangay election na yan sa December 2025. So ang tanong po natin mga idol at mga kababayan, papaano kung pinirmahan na at naging ganap na batas na yung panukalang batas na inihain po ng atin pong mga mambabatas? Mayroon pa bang pag-asa para ito ay pigilin? So malinaw po na atin pong napanood at narinig yung sabi po ni Atty. Makalintal na hindi pa sila pwedeng mag-question sa ngayon kasi wala pa namang batas. So ibig sabihin pagka may batas na ay tsaka lamang maki-question. Tama nga naman mga idol So ngayon pagka pinirmahan ng Pangulo ay talagang may gagawing aksyon itong si Atty. Makalintal. Magsasampa po sila ng petisyon sa Korte Suprema para po questionin ang constitutionality ng batas, mga kababayan. So ang sabi nga po ni Atty. Makalintal, sila po ay naghahanda na po dyan kung sakali mang pirmahan ng ating Pangulo at maging ganap na batas yung panukala po na inihain po ng atin pong mga mambabatas. So ngayon ay basahin ko po sa inyo ito pong post ni Lizzy noong June 11 pa po ito Ito po, basahin ko po sa inyo. Ayon sa Makalintal versus Comelec 2023, the power to postpone election is not equivalent to the power to extend the term of elected officials. Congress cannot substitute the electorate's will with its own judgment as to who should occupy elected positions. Kaya malinaw na anumang batas na nagpapalawig sa termino ng mga halal na opisyal ay labag sa konstitusyon. Ano ang maaaring gawin? Kung ito po ay maisabatas na. Ito po. Kung ito'y maisabatas, maaaring magsampa ng petisyon sa Korte Suprema upang questionin ang constitutionality ng batas. Kailan dapat mag-file? Ito po. Anytime after the law is signed. Ibig sabihin, kapag pinirmahan na ng Pangulo at naging ganap na batas, ay pwede na po na mag-file ng petisyon. Pwede ring humiling ng TRO o temporary restraining order upang pansamantalang pigilin ang implementasyon ng batas habang dinidinig ang kaso. Bakit kailangan tutulan? Ninakaw kasi ang pagkakataon ng iba para maglingkod. Youth leaders and aspiring public servants are denied the chance to participate and to lead. So ayun po mga idol at mga kababayan may pag-asa pa po pala kapag pinirmahan na ng Pangulo at naging ganap na batas yung panukalang batas po na inihain po ng ating pong mga mambabatas. Pwede pa pong maghain ng petisyon itong si Atty. Makalintal at pwede rin pong humiling ng TRO o temporary restraining order upang pansamantalang pigilin na ang implementasyon ng batas habang dinidinig yung kaso. So abangan na lang po natin mga idol at mga kabayan
kung pirmahan man ng Pangulo yung ratified bill at maging ganap na batas, ay tingnan po natin kung may gagawing aksyon itong si Atty. Makalintal. Kung maghahain siya ng petisyon sa Korte Suprema. So yun po yung aabangan natin. So hanggang dito na lang po muna mga idol at mga kababayan yung ating update. At maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat po tayong lahat. Salamat po.